Thank you, Lord, nga nabilong ta sa usa ka church nga naay vision. Dili tanang church naay vision. Okay? Pwede nga ang mga dagko nga church tawagon nato kita visionary church. Apan ang pipila is generational church. Generational church meaning first generation nagkaanak-anak natigulang nangawala na puli ang second generation nagkaapo ang apo ni puli na po third generation daghang kong mga church nga nabisitaan nga nailhan ako gagikan pa sa una after 20 years nakabalik ko anang lugar nausab lang ang pastor ang uban wala mausab pero maurag hapon wala nagdaghan. Now ang atong pasalamatan sa Ginoo kay gidalatan ni ini nga fellowship ug pagdala sa tuwa ni ini nga fellowship ang uban sa tuwa nakagrasp sa vision ni ini. Do ang uban on the process pa, ang uban nakakita apan ang ilang panawagan is nasa lahi nga level, pero thank God, sa mga nakakuha sa vision. Nag-support mo financially because you are supporting the vision of the church. Nag-support mo sa ministry, it's because inyong gisuportaan ang vision sa church. That's the highlights. Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, kung wala daw vision, the people perish. Vision means goal. Vision means a channel to reach. Okay? Kumbaga, kung sa basketballan pa na, the goal is the ring. Kaya kung ang church, walay vision, mura siya basketball court nga walay ring. Sige dribble ang mga tao, pero wala sila goal, unsay endpoint ni ini. Okay? So, atong sabton, unsa ning vision. Kay, series man siya, atong makita karon o ginay masabtan, nganong ang church nag-exist, nganong naatay discipleship, nganong naatay evangelistic outreaches, o nganong naatay church planting, and nganong naay mga kalihukan nga atong ginahimo, nga kung moadto ka sa lain-laing churches nga kauban nato, pariho lang ang pattern niini. Okay? So, ang vision is an art of seeing the invisible. Art, Art of seeing. Kung baga, aduna kay gitawag natog pinasahi nga abilidad, makita nimo ang wala pa makit-i sa uban. Ang inyong nakita sa screen is usa ka sapa. Okay? Apan sa engineer, ang yang nakita diha tulay. Ang tawag ana vision. Dili tanan nakakita sa tulay. Apan ang civil engineer, ma-estimate na niya, na-foresee na niya ang design, ang strength, ang gitawag na tug dimension sa tulay. So para sa usa ka engineer, nagunahuna siya nga one day, ako ang bubutang sa tulay dinhi, ako'y mo design. Okay? Now, ang usa ka landscaper, ang nakita na to sapa lang og sagbot. Pero sa mga landscaper ug sa mga negosyante, ang ilang nakita diya sa kilid cottages, ilan ang na-foresee, ilan ang ipadike ang sides. Sa mga negosyante, probably magpa-assemble siya mga boating para magbangka-bangka ang uban. Ang tawag na to ana vision, naa kay pananawon nga ang uban wala kakita ni ana. That is why we called it art. Dili tanan nakakita ni ana. Thank you Lord. Ang uban karon hinahinay gyud makakita niini. Muna gitawag na to vision. Okay? Naku ipakita sa inyo. This is a visual illusion. Dili ini witchcraft ha. Dili ni witchcraft. This is a visual illusion.
Maghatag ko sa inyo karon og 40 seconds para ma-explain ako sa inyo unsa ang vision. Magdungan tatanan. Kung unsa inyong makita, ayaw igawa sa inyong baba. Nagkasinabot ba ta? Ha? After 40 seconds, kung naamoy makita, ayaw ilitok kinsay ngalan. Okay ba? After 40 seconds, maingon ko itaas ang kamot sa tanan nakakita. Okay? Sa tanan nakakita, itaas ang kamot. Nya, ayaw ilitok kinsay imong nakita. Okay? So, ang atong buhaton, mao ni. Nakakita mo ng upat ka dots sa tunga? Kasi nakakita, ang walay mga eyeglass. Sa tunga, na upat ka dots. Sige, kung wa ka kakita sa upat ka dots, tutok na lang sa tunga, ha? Nya, mag-count ko og 40 seconds. After 40 seconds, tanaw mo dito sa bungbong. Kana-kana, diha. Okay. Ang uban, diri. Katong naa diri, tanaw mo dito sa, kana-kanang murag, imo lang blackboard. Unya, ang imong pagkatanaw, murag ka na nilapos sa bungbong. Ayaw tanawa ang bungbong. Mutanaw ka ba nga murag mulapos sa bungbong ang imong pananaw? Okay, nagkasinabot ta, that's the rule of the game. Okay? After 40 seconds, walay mulitok kinsa inyo nakita kinsay ngalan. Kung naa kay nakita, itaas imong tuo nga kamot. Kung wala kay nakita, ayaw itaas. Ready na ba ta? Okay, tutok mo anang Tutok mo anang upat ka dots. Okay, time na to. Okay, ready? Starts now. Okay. 10 seconds. Okay, time. Sige, tanaw mo sa bungbong. Tanaw. Pinalapos. Ha? Tanaw sa bungbong dito, tanaw. Unsa inyo nakita? Walay nakakita? Naa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daghan nakakita. Okay, wala say mulitok. Kinsay wala nakakita, tasang kamot. Kinsay walay nakita. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, daghan po duwa kakakita. Okay, magdungan taglitok bi kinsa inyo. Kinsa inyong nakita? Halaka. Naay gitaguan ning wa kakakita. Ha? Visual illusion lang ni siya. Illustration lang nako ni siya, no? Nga ang point nato diri is that the art of seeing the invisible. Okay? Naamoy nakita nga wala man unta na diha. No? Pero katong wala nakakita, dili kay wa mo gipakita, no? Dili na siya tinuod. Art lang man na siya, no? Walay witchcraft. Pwede niyo ni tanawon balik unya. Naka-online man hinoon no? Tutukan ninyo sa inyong cellphone, tutukan ninyo tanaw mo sa bungbong, makita niyo si Jesus, pero actually, wa makita kabalon sa inawang ni Jesus, no? Kuan lang na siya. Matud pa, visual illusion. Now, ang atong subject karon, it's about vision. Naay mga kumbaga, naay mga buta nga imong makita nga wala nakita sa uban. Okay? Pagka-save na to diri sa church, ang dating wala na to nakita, atong nakitaan. Amen? Ang dating wala na to nakita, atong nakitaan. Thank you, Lord. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naa na ko'y nakitaan. So, katong wa pa nakakita, pangitaan ninyo niya. Okay? Iyon si Helen Keller, no? Usan siya sa famous nga educator, writer, in-spite sa iyahang gitawag na to disability, matud pa, na problem iyang pananaw at the age of 12 months. 19 months. Okay, 19 months pa lang siya gipang pagkaanak, nagkasakit siya, unya sa iyahang pagkasakit, no? Nabuta siya. Apektado ang iyang mata. Pero,
Imagine, baby pa lang, buta na. Pero ang disability is only in the mind. Nakahimo siya 12 ka buok libro. Nahimo siyang educator, nahimo siyang ilado, nahimo siyang famous. Okay? Ang iyang word nga nag-inspire sa tibok kalibutan, yun siya, the only thing worse than being blind. Unsa daw ang worst, no? Worse, more than sa buta. Nakakita man unta ka, yun siya, is having sight but no vision. Nakay panglantaw pero wa kay nakitaan. Balik ko nako. Di kabuta pero wa kay nakitaan. Ganina, nagtanaw mo sa wall, di kabuta pero wa kay nakitaan. Ang uban naay nakitaan. Ang uban way nakitaan. Pero actually wa lang mo kabaloon saon paggamit. No? So, muna ingon nga worse. Kay di kabuta pero wa kay nakitaan. Pero siyang pagkabuta, nahimo siyang famous. Imagine mo na, mahimo kang famous. Murag si Rodolfo Fernandez, no? 1986 nabutahan siya og sa Zamboanga City, naputol iyang tiil. Nya pagputol siya ang tiil, hingdaog siya sa swimming gikan sa Guimaras padulong sa Iloilo gani nga island, no? Ning champion siya sa swimming, nya nag third place siya sa marathon. Putol yang tiil, artificial lang na. Pero during sa interview, no, gitago ginako ang iyang newspaper. No, gitago nako niyang newspaper, ingon siya nga unsa may imong masulti sa mga tao nga nakakita nga ikaw hingdaog karon. Ingon siya, disability is only in the mind. No? Wala siya, no, dili siya, disabled siya, pero naa siya panglantaw. Wala na himong babag ang iyang disability, kundi nakabot niya ang iyang dapat makabot. No? Dagan sa to adri, dili disabled, pero wala kakabot sa iyang nakabot. Dili disabled, pero wala kaabot sa iyang naabot. Imagine mo na-champion siya. So, muna po ang gingon ni Helen Keller, dili ligi kabuta, pero wala po kayo nakitaan. Okay, ang atong highlights karon is naa sa church. Ang vision sa to ang church, mo ni ang atong series of subject karon. Kung walay vision ang church, kung ang church walay vision, then ang mga tao mga laglag yun. Ang meaning, kung ang mga tao wa kabalo sa ilang buhaton, then they don't do anything. Wa sila'y buhaton. Ang ilang buhaton, ang ilan na lang kaugalingon. I recall sa kay Pastor Kenneth nga nag-Halloween mi dito sa Halloween ministry mi sa una dito sa TC. Kami ang pinaka-busy. Unya ang uban way gihimo. Di na ko makalimtan ang gingon ni Pastor Kenneth sa kuha. Ingon siya, nganong imo mang gisulo ang trabaho? Nakuha man sila nanabang. Kabalo ka siyang tubag. Wa sila nanabang, kay wa sila kabalo unsay ilang buhaton. Tagay sila trabaho, tagay sila buhaton. Katong nga word hangtod karon, no? Sige na sa kung huna-huna. Okay? No, mo pa na sa vision. Ang church di mo dako, ang church di mo expand, ang ministry di mo lago. Kung ang tao wala nakakuha sa vision. Kung dili ta makakuha sa vision sa church, di mo join sa ministry. Ang uban, dili mo join sa outreach kung di ninyo makuha ang vision sa church. Okay. Now, ang vision sa atong church, number 1 is, kusga daw ninyo, be? Unsay number 1 vision sa atong church? Number 2? Number 3? Number 4? Mao ni ang vision sa atong church. O mo ni atong isugutan ron. We have a vision to reach the world. Timan-an nato, mao ni ang upat ka buok vision sa tong church. Mao na nganong di ta moundang og evangelize tungod sa vision. Mao na nga constant ang atong discipleship tungod sa vision. Mao na ang atong church planting more naga-expand pagawas na ta karon sa Pilipinas tungod gihapon sa vision. Ug mao na nganong daghan wa kauyon sa pattern sa church tungod sa tong vision nga self-support.
Daghang mga churches nga until now, self-support. Okay? So, daghan wa kauyon ana. Kay para sila, unsaon man ang kwarta sa church, no. Atong lantawon ni nga vision, kay mo ni ang vision sa tuang church. Now, tagaan ta mo gamayng background sa vision sa atong church. Agoy. Nagsugod ang atong fellowship 1972 with Pastor Wayman Mitchell. That's the birth of the fellowship. Then, pagsugod atong 1972, pagka 1986, si Pastor Mark nakakuha sa vision ni Pastor Wayman Mitchell. Nakakuha siya sa vision. Pag-ingon ni Pastor Wayman Mitchell, we need volunteers to go to the Philippines. 1986, Nicaragdaw sa Agdaw. Grabe pinatsanay NPA diri. Pero somebody nag-risk sa ilahang life tungod sa vision. Vision lang na. Munahin ko nga, ingon si Helen Keller, no? Buta siya, pero daghan siya nakita. Balik ko na ko. Buta si Helen Keller, apan dako siya pangandoy og plano. Kita, dili buta, pero wa tayo nakita. Muna ingon siya, worse. No? Si Pastor Mark Olson, no? Usa ka may kaya, dato, professional nga tao. Pag ingon ni Pastor Wayman Mitchell, we need somebody to go to the Philippines. Isa siya nga nag-volunteer, 1986. So nag-pioneer siya diri sa Davao, dito sa Crooked Road. No? Niabot ko diri sa church, 1990, 1991 na. So nagsugod si Pastor Mark Olson, no? Apil si Pastor Frank, nagsugod siya sa napulo katao. So tungod ana nga vision, gikan sa vision ni Pastor Wayman Mitchell, napasa ang vision kay Pastor Mark Olson. Nag-grasp niya ang vision. Nakita niya ang wala niya makiti. Okay? After 10 years ni Pastor Mark diri, nag-grasp ni Pastor Frank ang vision. Si Pastor Frank na ay negosyo, apan nakuha niya ang vision. Pagpasa niya sa vision, si Pastor Mark hingbalik sa States, si Pastor Frank nakakuha sa vision. O sa time ni Pastor Frank, na-lance out po ko, kay ang vision nila, Pastor Wayman Mitchell, Pastor Mark Olson, Pastor Frank, nag-grasp na ko. Okay? Sadyang nakuha na ko, no? Graduate ko sa college, nagnegosyo ko diri. In fact, timing kayo, isa sa kong trabahante na diri karon. Thank you Lord, si Brother Bingo, no? Naasa diri witness sa amo ang negosyo kaniadto. And sadyang nag-grasp na ko ang vision, na-shock ni sila kay nga naman nag-decide ko nga sirad-an ang ako ang shop. Kay tungod lang akong i-fulfill ang vision, akong nakita, nga wa na ko nakita sa una. Okay? Now, since 1986 until now, present, 2022. So, akong gi-minus, that is 36 years. Pag-abot ni Pastor Mark, 1986, hangtod karon, that is 36 years. Ang total churches nato karon ng igala, nasa ko ang Pastors Directory sa Tibok Mindanao is 244 churches. Plus naatay unom ka church sa Palawan, wala na count diha. Plus naatay tulo ka buk missionary sa Thailand ug sa Vietnam. Na? Imagine, for 36 years, daghang church nag-edad, more than 36 years, nga isa ra gihapon ang church. Nakuha ninyo? Ang ilang church kaniadto payag, after 10 years nahimong simento, after 10 years nahimong cathedral. In other words, ang ilang vision is na lang sa building. Pero kita, after 36 years, almost 250 churches nagkatag sa Mindanao lang. Wa pay labot diha ang Visayas ug ang Luzon. Diri lang sa Mindanao. Ako na lance out ko ika-44 ko. Imagine mo na, no? But pasabot sa among pastors meeting sa una, gamay ra kaayo mi. 44, ika-44 ko gilance out. Nya, that was 1999. Karon, 2022. Almost 250 churches. Why is that? Tungod na siya sa vision sa church. Kung makasabot ka sa vision sa church, naa kay makita nga wala nimo nakita sa una. Muna gitawag vision, the art of seeing the invisible. Now,
Padayon ta ato i-focus gamay, okay? Ang mother church nato mao ni ang Davao City. Gikan sa mother church Davao City, nag-spread ang atong mga churches throughout Mindanao. Okay? Dati ko dito sa Dipolog City, 15 years ko sa Dipolog City. Unya ang uban no gikan Jensan dito sa Butuan, sa Cagayan, Risco Tabato, no nahinahinay na tog kalukop ang tibuok Mindanao. And I do believe bakante pa ang Hulo-Sulo. Grabe po, Pastor Roy. Grabe po kag-offer, Roy. O sige, bangkiruhan na lang. Patay church sa bangkiruhan. Kung mag-grasp nimo ang vision sa church. Kung mag-grasp nimo ang vision sa church, no? Na kay makita nga wa pa nimo nakita sa una. Okay? So, that's a good news. Expand ang atong church tungod sa vision. Kung naay mga churches, pareha na to belief, pareha na to doctrine, pero di lang na to pareha og pangalan, it might be ang ilang vision lahi. Ang uban, ang ilang vision is, muadto sila sa mga gitawag na to prisuhan. Dito sila manghatag og mga panginahanglanon sa piniriso. Well, basin mo to ang ilang vision. Ang uban, ang ilang vision is mag-Bible school. Mao po to ilang vision. Nya, magkadugay ang ilang Bible school, magsugod sa elementary. Dayon, padakan nila ilang building, hangtod mahimong high school, hangtod mahimo da yung Bible college. Mao po to ilang vision, probably. Okay? So, kumbaga, walay mali sa ilang gibuhat, pero matod pa, kung walay vision, after 3 years to 5 years nimo diri sa church, kung dili ka magamit, mahimo kang pabugat. Di tanan. No, dili tanan. Munang dapat magpagamit ta. Kaya nga naman, maboard man ka ang law of familiarity. Dili man ka mag-function. Sa sige ni mong lingkod diri kada Domingo, nya dili ka part sa vision? No? Kana sige lang kag lingkod ba, dili ka part sa vision? Tanang wali imong madungog. Unya, tanang tao may imong ma-familiar. Unya, ang imong buhaton, mangita na lang ka sa mali. Pag makabisita ka sa laing church, wala man ni dito. Wala man ni dito. Okay? So, muna'y delikado sa familiarity. Now, magsugod ta. Ang vision starts from the head. Start from the brain. Matod pa, atong isgutan ron ang leadership, ang headship. Okay? Ang origin sa vision from Pastor Raymond Michel by one man. Okay? Romans 5:12, by one man enters into the world. Tungod lang sa usa ka tawo si Adan, then and that for all have sinned. Ang tanan nakasala tungod lang sa one man. Imagine, tungod lang sa usa ka tawo, 1972, tungod lang sa usa ka tawo, here we are. Okay? So, it means, no, ang vision, ang I, makadawat og object, then it transmit to the brain, and then ang brain mag-interpret as the head, then it makes the whole body moves. Okay? So, padayon ta. So, ingon si Jesus Christ sa Matthew chapter 15 verse 14, iyang gisgutan diri ang mga spiritual leaders. Iyang gisgutan diri ang mga church leaders. Gi-address ni nga message si Jesus Christ sa mga Pharisee, mga workers, mga ministers. Pwede tang maapil ani. Ingon si Jesus Christ, they are blind leaders. Balik ko nako, mga church leaders ay ang gisgutan diri. They are blind leaders of the blind. Pwede di ka mahimong leader nga walay vision. Ingon siya, and if the blind leads the blind, kung ang buta moagak sa buta, kung sibot pa sabot ana, naay mga leader nga buta. Balik ko nako, naay mga leader nga buta. But pasabot, pwede nga ang church magkaroog pastor nga buta. In other words, walay vision, walay panglantaw sa unahan, walay panlantaw dito sa unsay naas tumoy, asa ta padulong, unsay purpose, ang atong existence, nganong naata diri. Mataingon si Jesus Christ, silang tanan mga hulog sa kanal. Both will fall into a ditch.
Mga hulog sila tanan sa kanal kung ang buta muagak sa buta. Meaning, pwede nga ang leader sa church walay vision. Muna, careful kayo ta. Mo mangitag leader, basin buutan siya, liko na ko, basin matinabangon siya nga leader, basin ideal siya nga leader, pero basin wala siya'y pananawon. Basin wala siya'y vision. Okay? Muna ang warning ni Christ. Okay? Now, you can be a leader without vision. Pwede ka mahimong leader nga wala vision. Ako daghang kay kog close nga pastor, sultian ta mo. Sa dipulog pa lang, daghang kay kog suod nga pastor. Og samot na diri sa Davao, daghang kay kog close nga pastor. I mean, dili sa atong fellowship. Dili sa Victory Chapel. No? Tungod sa kanang gitawag na to, usahay mga distance relative, ungban mga barkada, mga higala. Every time mag-coffee mi, magstoryahan mi, 10 years ago, pag magkita mi karon, ang young church 10 years ago the same. Okay? Muna gitawag na to generational church. Una na kong adto simento, sunod na kong adto tile, sunod na kong adto nakasakyan na siya, sunod na kong adto, pero ang church remain a single church. Okay? So, si Abraham na ay vision. Okay? Sa Hebrews 11 verse 8 to 10. No? Oh, ingon dito, when called to go to the place he would later receive his inheritance, obey and went, nga wa siya kabalo, asa siya padulong. Ang iyang gihimo, no? Live in tents. Ingon diya sa verse 9, nagpuyo lang siya sa tulda. Unya, it means temporary, dili permanent. Kaya nga naman, tanaw ang vision ni Abraham, verse 10, he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Grabe. No? Naasi vision nga, temporary rani, di ni mao akong kipangita. Kaya niya biyaan ang iyang comfortable place, okay? Kaya niya biyaan ang iyang komportable nga kinabuhi, ang establish niya nga panginabuhi for the sake sa iyang vision. Biyaan ko niya iyang ginikanan, iyang nasod, ang iyang comfortable place. Unya, niato siya sa lugar nga way kasiguraduhan. Kay kung ang tao na vision, muadto ka sa usa ka lugar nga way kasiguraduhan. Si Pastor Mark, pag-anin niya diri 1986, wa siya kasiguraduhan unsay resulta dinhi. Muna gitawan na tog sugal. Seeing the unseen. Pero karon kita ang result. Si Pastor Kenneth gipadala sa Vietnam, si Pastor Jun gipadala sa Thailand, ako gipadala ko sa Dipolog. Tanana way kasiguraduhan. Wa mi kahibalo. Bago pa ming abot dito, na slide akong anak si Toby, 1-year-old pa. Na-slide siyang ihi, nag-isi iyang agtang, nagkadugo dito. Wa ko kabalo, asa ang hospital. Dapat makatultul ko daan asang hospital. Yeah. Nagkadugo na, ras na kay ko, kabalo. Gihatod ko tricycle, kabalo mo, asa ko gihatod. Gihatod ko sa private hospital. Ginuuta. Unya, ang public hospital, mabaktas ranara sa mong likod. Perting akong laguta, perting mahala sa charge. Gitahi diri ang agtang. Unya, humana. Bayad na to, pila na to kalibo atong panahon na kay emergency, kay private good nga hospital. Nganong diha na narma hospital sa likod? Wala ba nga, kaning mga pastor na to 250 churches, no? Pastor Arnold Juliano, no, nag-share siya sa iyang testimony po, grabe. Why kasiguraduhan? Kami tanan, why kasiguraduhan? Pero tungod sa vision. Muna, importante ang church nga na vision. Kung di man ka taga-church, bisita ka diri, o baka nagalantaw ka sa tong online karon, siguraduha ang imong church kung naabay vision. Kay kung walay vision, hawa diha. It's not about doctrine. Nga naman, kay kung walay vision, wa kay padulngan. Mura kag nagbasketball nga walay ring. So dapat makakita ta og panan-awon. So dili pwede gina-challenge mo ni ini nga teaching, it's because
dili malipay ang Ginoo nga maglingkod ta diri nga wa tay pananawon. Remember, nag-join mo sa ministry because of vision. Nag-appeal mo choir, Bible study, outreach, support, any ministry because you see, nakakita mo og vision. Okay? So, padayon ta. Ikaduha, without leaders, the world remain by itself. Ang Ginoo nag-a-address si gidaig leaders. Nag-appoint na gidaig leaders. Muna ang giingon sa uba, no? Everyone is born to lead. So, without leadership, nothing will happen. Tanawa karon pagpuli sa bagong presidente. Di ba daghang nahitabo? Daghang nalipay? Tungod lang na sa presidente nga napuli. So, importante giday ang leadership. Without leadership, nothing will be changed. Kung ulay bagong leadership, di hangtod karon ang atong Manila Bay baho gihapon, o di ba? Because of leadership. Everything happens on earth in the human environment because someone took the lead. So ang vision mag-start sa head. Ang vision mag-start sa leadership. Wa nagpasabot, ganahan ka ana nga church, mao na imong church. Wa pasabot nga buutan ang pastor diha. Wa pasabot nga gwapo ang simbahan diha, gwapo ang ilang pamagi diha. Wa nagpasabot nga mauna na ang pinaka the best church. Kay ang basis sa successful church mao ang church nga naay vision. Matud pa ni Helen Keller, mas worse pa ang imuhang life sa nakakita kung wa kay pananawon. Daghang mga taong buta pero mas dako pag naabot kaysa atuwa. Muna, importante kayo ang pananawon because nothing develop and improve and succeed without leadership. So dako kayo part ang leadership. Mo din na mismo ang Ginoo nag-appoint og leaders. Ephesians chapter 5 verse 22. Wives, submit to your husband. Okay? Just as Christ is the head of the church, the husband is the head to his wife. Gigamit ang word head. Si Christ, head sa church. Ang husband is the head. Balikon ako, mga asawa. Head. Ang banag yun, ang head. Kung di mo marespetuan ang iyahang pagkasiya, wala siya namugos nga siya ang gipili nga mahimong head. Respetua ang posisyon nga gibutang sa Ginoo sa iya. Ginoo mo'y nagbuot, dili kay ang bana nagbuot-buot. Ako'y head dere, wala ang bana nagbuot-buot, ang Ginoo mo'y nagbuot nga ang asawa mahimong mailalom ug ang bana mahimong ulo. So kung di nimo kayang respetuon kinsa siya, respetuan na lang ang posisyon nga siya gibutang sa Ginoo para mahimo nimong ulo. Kana na lang. So, ang head, dako siya function sa tong life. There are 3 major decisions in life. Number 1 is the vocation. Ang kurso nga imong kuhaon. Kay ang imong kurso yung kuhaon, maunay maghatag og kinabuhi sa imuhang pamilya. Diya mo magkuha sa inyong pagkaon, tanan. So, siguraduhon nimo ang kurso. Ang uban, 5 na kabuk kurso. Ang uban, nag-skwilag nursing, ang ending, no? Tindira sa hardware. Parte yung layo. Muna, siguraduhon gininyo ang kurso. That is the number 1 major decisions in life. Number 2 is, to whom will you marry? Kinsa imong maminyo. Kung masipyat ka diha, di gyud normal ang dagan sa imong life. No? Ang imong kaminyoon, naghata siya major decision sa imong life because it will lead sa imong destiny. Daghan karon wa kaabot sa ilang destiny tungod sa mali nga desisyon. Ug ang ikatulo related sa atong gisgutan karon is your spiritual home. Kinsa ang church nga imong sudlan. Kay nga naman mauna ang mag-change sa imong family. Mauna ang mag-rearrange sa imong life. Kung ang church nga imong gisudlan wala nakakambyo sa imong kinabuhi, then I suggest that is not the right church for you.
Because that is the number 3 major decision in life. Balik ko na ko, major decision. Masipyat ka, isa lang anang tulo. Dili na normal ang dagan sa imong life. Bisag isa lang, masipyat ka ana. Your vocation, to whom will you marry, and your church. Kung makuha nimo ng tulo, okay na ka sa vocation, okay na kasi imong asawa, okay na kasi imong church, then God bless you. Pero masipyat kag isa lang diha, dili malipayon ang imong kinabuhi. Okay? So leadership, kinsa ang nag-lead sa church? Kay kung ang church nga nag-lead, walay vision, muna importante kayo, studihan nato ang life sa tuang mga leaders. No? Kung naa ka sa laing fellowship, studihi ang life sa imong leaders. Kaya akong leader, negosyante man kayo. Oy, sige magbiyahe. Punta na ang imong pastor. Pastor, asa man jud ta padulong? Ha? Basig wa nay nagtimon ba? Pastor, asam kita padulong. Muna, ayaw mo katingala nga kung inyong pastor, sige mo kasabaan. But pasabot, naay nakita ang imong pastor sa imo, naa say vision para sa imo. Nga ano man is pastor, sige ko kalit, giinitan mangyog ko. Thank you Lord, kay naa say vision para sa imo, naa say nakita nga potential para sa imo, munang ikaw gyud gidutan. Kay wa man niya nakita sa uban, sa imo niya nakita, so sa imo siya nag-focus because of vision. Gusto siya, ang atong pastor nag-raise up. I've been a pastor for 15 years. Ang akong dream, maka-raise up kog mga leaders sa church. Kay ang strength sa church, it's not in numbers, but leaders to stand. Balik ko na ko, strength sa church. No? Wala na siya sa kadaghanon. Mo attendance kag 500 niya, duha ra leader. Way padulngan. So katong gibati ninyo nga murag ako may sige bantayan ani. Ngano na share ko ana kay mo na akong gibati. Pero later na ko na realize it's because ang atong mga leader na sila nakita sa inyo. Kanita niya kanita pulan ganito hanan. Di siya mag-expect ana. Nganong diya sa imo kay dako sa expectation sa imo ha. Okay? So the reason why we are being led by someone. Puna nganong nagi mangulo sa tuwa? Nay mangulo sa kaminyoon, nay mangulo sa pamilya, nay mangulo sa opisina, nay mangulo sa atong purok, nay mangulo sa atong barangay, nay mangulo sa atong syudad, nay mangulo sa Pilipinas. No? Ang leader, importante kayo. No? Kung way leader, hugaw ang lugar. Pag abot sa leader, hinlo tanan. Tungod lang sa usa ka leader, manghipos. Tungod sa leader, ang tanan na usab. Importante kayong leader. Amen? Samot na kung ang leader na ay pananawon. Kaya daghang mga leader karon magigalaw, walay pananawon. Pwede ka mahimong mayor nga walay pananawon. Kaya nga naman, na usa ka syudad, ang karaang mayor, way nahimo. Pagpuli sa bagong mayor, daghang nausab. But pasabot, ang nipuli na ay pananawon. Nasa'y pananawon, gusto niyang mabago ang iyang syudad. Maupo na sa church. Sa church, makita ninyo nga sa unang leadership, sa ikaduhang leadership, nga naman yung church, nga nung ang pirmiro ay nahitabo, ikaduhang na nahitabo, mangigala, tungod sa leader nga na vision, karong panahon na, 140 plus churches throughout Mindanao, tungod lang na sa pananawon. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen. So, hinahinay na kita makakita ron. Mga disciple, tanaw-tanaw na to, hasta padulong ani. No? Pwede ba ka mo sa kay bus niya? Wa ka gatanaw karatula. Tanaw-tanaw pong karatula. No? Kay gusto ka matog jinsan niya paglaog nimo, uy bukid na naman eh. Pagtanaw sa karatula. No, ayo patakag sakay. Tanaw-tanaw pud pag night time. Asa man eh. No? So, atong siguraduhon kung ang atong church gisudlan na abay leader. Okay? So, vision is more important than title or position. Dili ka manghigala, dagang mga spiritual leader nga buta. Muna, ang practice atong church is pastoral authority. Dili ta diri democracy. Kanaging buto-butuhan lang, kaning gwapo kay na mawali ng pastura na. Gwapo mawali pero walay vision. So, kana atong pastor, butuhan na to. Gipili sa mga walay pananawon, ang pastor pod nga way pananawon. Ang ato adring pastoral authority, nagatanaw ang atong pastor kung naa kabay kabug-aton sa kalag.
Kani sigig follow up, kani sigig outreach, kani sigig Bible study. Then i-challenge ka na ako'y nakita sa imuha. Inana ang pastor mo duol na ako'y nakita sa imuha. Buot pasabot, ang pastor na ay pananawon sa imuha. Wa siya kakitag sapa, ang imo nakita sapa, apan iyong nakita tulay. Yaway. No? Marag ka nang mahigugma ka. Wa pa nimo naklaro kung sugton pa kag dili, pero na kay pananawon. Kung siya akong masawa, trabaho jud ko banat. Ako na siyang ipakaslan jud sa malon nga. Grabe, grabe pananawon. Dapat i-apply po na sa Ginoo. So, true leader never seek a follower, but followers seek a true leader. Nangita, di ba? Nangita kita kinsay gusto na tong presidente ron? Kay ang tinuod, ang tanan, nangita gyud kinsay magdala sa amo. No? Kinsay mudala sa amo. Layo tag maabot kung naata sa leader nga naay vision. Pero kung ang atong pastor wala naay vision, I suggest panghawa na mo diri. Amen ba ta diha? Mangita tag leader nga naay vision. Palakpakan nato tubuhi nga Dios. So manindog ta.